Ayan mga kabarangay, magluluto tayo ng pork puchero. Ayan, simplihan lang natin ang ating luto ay para madali po nilang ma-pick up sa mga nag-aaral pa lang at sa mga baguhang gustong matuto ng pagluluto. So simple pork puchero ang ating ipapakita rito. At sa mga marurunong at magagaling na ay pwede nyo nang i-skip ang video na ito dahil ito po ay para lang sa mga kabataan na gustong matutong simpleng luto at para po sa mga nanay sa ating mga tahanan, ina ng tahanan na gustong matuto ng mga simpleng lutong bahay mga kabarangay. Ayan. At syempre unang-una nag-isap na tayo ng maraming bawang, siguro mga isa't kalahating buong bawang ang nilagay natin rito. Syempre para masarap ang ating puchero. Ayan, at syempre isang pirasong white onions at nilagay na rin po natin. At syempre yung ating 2 pirasong kamatis. Ayan, igisa lang po natin ng maigi para masarap ang ating puchero. Ayan. So dahil gisang-gisa na nga po ang ating kamatis, sibuyas at ang ating bawang, nilagay na po natin ang ating bali 800 grams na pork kasim. Ayan, kasim isang part po ng baboy na medyo malambot mga kabarangay. Mas mabilis po siyang lutuin pag kasim po ang ating ginagamit sa paggawa ng puchero. So ayan, naglagay na rin po tayo ng patis habang ginigisa natin. At syempre paminta, nilagyan na rin po natin to mga kabarangay para po masarap ang ating puchero. Ayan, at konting gisa-gisa pa, igisa pa natin na maigi para talagang masarap. Ay naglagay po tayo rito ng kalahating kutsara ang chicken powder. So pwede naman po pork cubes kung gusto nyo. So wala tayong available chicken powder mga kabarangay, pwede na. Ayan. At syempre yung ating tomato sauce nilagyan na po natin habang ginigisa natin para lalong sumarap ang ating mga puchero mga kabarangay. Ayan, napakasimple. Pwede po natin i-apply sa ating mga kainan, karinderya, kantin, sa mga handaan, pwede na rin po. Ayan. So ayan, dahil gisang-gisa na po ang ating baboy at saka natin naglagay ng sabaw, takipan lang po natin at hayaan lang po natin siyang lumambot. Ayan. So ayan na nga, medyo okay na pagkalipas ng ilang minuto at malambot na at medyo natuyuan siya ng konti. At syempre timplada na po ang ating puchero. Nilagay na po natin ang ating patatas at ang ating saging na saba. So hindi kagaya na ibang puchero na piniprito-prito pa po natin yung patatas, piniprito-prito pa po natin yung saging na saba. So ito po ay direkta na shortcut po ang paglagay nito dahil ito naman talaga ang dapat lalong-lalo na sa mga karinderya dahil para po bawas po sa trabaho. At higit sa lahat, pagka pinirito po natin ang ating saging na saba at hinog ay nawala po yung lasa ng pagkapuchero niya. So doon dapat tayo kukuha ng lasa doon sa hinog na saging na saba. Siyempre pag naluto yan at humalo sa sauce, masarap at manimis-tamis ang ating puchero, chicken man o pork puchero. Ayan. Kaya nilagay na rin po natin ang ating repolyo dahil luto na po ang ating patatas. Lagay na po natin ang ating repolyo at syempre ilagay na rin po natin yung ating bagyo beans. Sa mga gustong manamis-tamis ng konti, pwede tayong additional rito ng konting white o brown sugar. Kahit mga 1/4 kutsarang brown sugar or white sugar, pwede na po para medyo manamis-tamis ang ating pork puchero. Pero kung ayaw nyo po maglagay ng asukal, pwede naman. Optional na lang po yan mga kabarangay. So ayan, luto na po ang ating simpleng pork puchero na talaga namang pwedeng gawin sa ating pang-araw-araw na ulam. Ayan. Ayan, at maraming salamat muli sa aking mga followers at sa ating mga bagong followers. Ayan, welcome sa Kusinero ng Barangay. Maraming salamat po sa pag-follow nyo sa ating munting tahanan, ang Kusinero ng Barangay, ang ating munting page. Ayan. At sa mga gustong umorder nga pala ng ating bagnit bagoong, nasa Shopee at Lazada na po. Mamaya ilagay po natin yung link sa comment section at nang sa gayoy, kayo po ay pwede nang umorder. Ayan.